saints forever. Hear me, Jesus, hide me in thy wounds that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me, and when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, give me strength. Hear me, Jesus, hide me in thy wounds, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me, and when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Magsitayo po ang lahat para sa Angelus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat magkamit ng mga pangako ni Jesucristong Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, aming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan. Sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang mapagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay namang muli sa kaluwalhatian sa langit. Alang-alang kay Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi po. Ngayon po ay Martes sa 3 linggo ng Kwaresma. Ang ating punong tagapagdiwang ay si Reverendo Padre Danichi Hui. Buksan ang aming puso, turuan mong mag-alap sa bawat pagkukuro, lahat ay makayakap. Buksan ang aming isip, sikatan ng liwanag ng kusang matang kilig, tungkulin na banal. Buksan ang aming palat, sarili maihalay, tulungan mong ihanap kami ng bagong malay. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, huwag mong bawiin sa amin ang iyong kagandahang loob na nagpapagindapat na kami maging iyong lingkod at nagdudulot sa amin ng iyong palagiang pagkupkop. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, tumindig si Azarias at dumalangin. Alang-alang sa iyong karangalan, huwag mo kaming itakwil habang panahon.
Huwag mong putulin ang iyong tipan sa amin. Muli mo kaming kahabagan, alang-alang kay Abraham na iyong minamahal, kay Isaac na iyong lingkod, at kay Israel na iyong pinabanal. Ipinangako mong pararamihin ang kanilang lahi gaya ng mga bituin sa langit at ng buhanginan sa tabing dagat. Subalit ngayon, Panginoon, kami ay naging pinakamaliit na bansa. Dahil sa aming mga kasalanan, kami ang pinakaabang ngayon sa sanlibutan. Wala kaming hari, mga propeta, o mga tagapanguna ngayon. Walang templong mapag-alayan ng mga handog na susunugin, mga hain at kamanyang. Wala man lamang lugar na mapaghandugan upang kami ay humingi ng awa mo. Ngunit lumalapit kami sa iyo ngayon, nabagbag ang puso at nagpapakumbaba. Tanggapin mo na kami na parang may dalang mga baka, mga guya at libo-libong matatabang tupa na susunugin bilang handog sa iyong harapan. Tanggapin mo ang aming pagsisisi bilang handog upang kami ay matutong sumunod sa iyo ng buong puso. Walang nagtiwala sa iyo na nabigo. Simula ngayon, buong puso kaming susunod sa iyo, sasamba at magpupuri sa iyo. Huwag mo kaming biguin. Yamang ikaw ay maamo at mapagkalinga, kahabagan mo kami at saklolohan. Muli mong iparanas sa amin ang iyong kahangahangang pagliligtas, at sa gayon ay muling dakilain ang iyong pangalan, Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Poon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Ang kalooban mo ay ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Poon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Poon gunitain pag-ibig mong wagas, at ang kabutihang noon pa ay nahayag. Pagkat pag-ibig mo ay hindi nagmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Poon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob siya iyong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Magsitayo po ang lahat. Luwalhati at papuri, Panginoong Jesucristo. Luwalhati at papuri, Panginoong Jesucristo. Magsisi tayong mataos, halinang magbalik loob. Sa mapagpatawad na Diyos, sa Kanya tayo ay dumulog at manumbalik na lubos. Luwalhati at papuri, Panginoong Jesucristo. Luwalhati at papuri, Panginoong Jesucristo.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10 milyong piso. Dahil siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon, ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay wika, magbayad ka ng utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo. Sabi niya, pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kung mayroong isang magandang ugali ang hari sa ating ebanghelyo, kaya siya nakapagpatawad, ito ay ang pagtigil niya ng pagbibilang. Pagtigil magbilang. Sa umpisa, pinagbabayad niya ang lahat ng aliping nagkakautang sa kanya. Ibig sabihin, nagbibilang siya ng pautang. Pinatawag niya lahat ng may utang. Nagbibilang ang hari ng utang. Ngunit nanikluhod at nagmakaawa sa kanya
ang aliping may utang na 10 milyong piso at nagmakaawa na babayaran ang utang. Pinatawad ito ng hari. Ibig sabihin, hindi lang dahil nagmakaawa, kundi tumawad ang alipin. Di ba narinig natin, sabi, bigyan mo pa ako ng panahon. Hindi lang siya humihingi na wag nang pagbayarin. Hindi po, tumatawad ang alipin. Bigyan ng panahon. Tumawad lang ang alipin dahil magbabayad naman siya. Bigyan lang ng panahon. Ang gandang salita ng tawad. Magandang salita yung tawad sapagkat nasa gitna nito ay awa. Sa gitna ng salitang tawad ay salitang awa. Hindi po ba kapag tayo ay tumatawad sa palengke o sa Tiangge, di po ba? Tumatawad po ba kayo? Marunong ba kayong tumawad? Kapag namimili sa palengke, tumatawad tayo, hindi ba? Kapag tayo tumatawad sa palengke o sa Tiangge, hindi ibig sabihin, hindi mo babayaran yung tinatawaran mo o binibili mo. Hindi po ba? Hindi ibig sabihin, hindi mo naman sinasabi, oh, libre na to. Hindi, tawad lang. Humihingi ka lang ng kaunting awa. Magbabayad ka rin. Ganito din sana ang ibig sabihin ng paghingi ng tawad. Tumatawad lang at hindi libre ang lahat. Hindi lang puro awa, dapat pagbabayaran pa din natin ang ating ihinihingi ng tawad. Ito yung madalas na nalilimutan natin balikan kapag tayo ay humihingi ng tawad. Naiiwan lang tayo sa awa. Pero pagtapos, wala naman tayong ginagawa. Kaya nadadala ang magpatawad. Kasi hindi tayo marunong bumawi. Hindi tayo marunong magbayad sa nagawa nating mali. Katulad na lang noong pinatawad na alipin. Sana man lang nung siya'y pinatawad dahil wala siyang pangbayad, hindi naman tatanggapin ng hari yung kanyang bayad. Kanino siya pwedeng magbigay ng bayad? Doon sana sa nagkakautang sa kanya. No? Siya naman yung patatawarin niya. Yun yung paraan ng pagbabayad natin. Pag tayo'y pinatawad ng isang tao, hindi kailangan ng tao na magbayad tayo sa kanya, kundi magbabayad tayo sa iba. That's the cycle of forgiveness. Yan ang cycle ng pagpapatawad. Humihingi ka lang ng kaunting awa, pero ikaw pa rin ay magbabayad. At ang iyong pangbayad, hindi ibibigay sa nagpatawad sa iyo, kundi sa iba naman. Iba naman ang patatawarin mo. Mga kapatid, nagtuturo ang Diyos ng paulit-ulit na pagpapatawad. Gaya nga ng sinabi ni Jesus na 70 ulit. Ibig sabihin, walang bilang. Paulit-ulit, hindi nagbibilang. Pero sana tayong humihingi ng tawad ay marunong ding magbayad. Ngayong panahon ng Kwaresma, inaanyayahan po tayong lahat na magkumpisal
at humingi ng tawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Sigurado ako, patatawarin tayo ng Diyos dahil gaya ng hari, hindi marunong magbilang ang Diyos. Pero tandaan, tayo ay pinatatawad. Ibig sabihin, sana tayo rin ay marunong magbayad. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo sa Diyos upang tayo, ang kanyang bayang nakaranas ng kanyang pagpapatawad, ay maghatid ng kagalakan ng pagkakasundo sa mundo. Ating sambitin sa bawat panalangin, Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Ang simbahang pinalaya ng dugo ni Kristo, nawa ay mamuhay sa pagkakasundo at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Ang simbahang Kristiyano, nawa ay mapagsama sa ilalim ng nag-iisang ebanghelyo ng pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Ang mga mag-asawa, nawa ay matutong magpatawad at umunawa sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Ating lahat nawang matutuhan ang habag ni Jesus upang tayo ay makapagpatawad sa isa't isa mula sa puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Ang mga yumaong tapat sa Panginoon, nawa ay magtamasa ng kapayapaan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Ama naming nasa langit, lagi mo nawa kaming palakasin ng iyong pag-ibig at habag at tulungan mo kaming makapaghandog ng pagpapatawad sa iba. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Naritong aming may alay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Naritong aming may alay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha,
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ng aming mga alay upang kami kalugdan mo at ganap na kasihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose,
kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
tapat, kakaisa sa haring nakapako sa krus. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Puri't ibigin ang ating Diyos, na siyang unang nagmamahal. Kaya kong pag-ibig din nating mahalin ang bawat kapatid at kapwa. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pamalagiin nawa kaming buhay ng pagsasalo namin sa banal na pakikinabang at dulutan nawa kami nito ng iyong kapatawaran at patatagin nawa kami sa tapat na pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Bilang paghahanda po sa kapistahan ni San Jose, tayo po ay mananalangin at ating pong iinsensohan ang kanyang imahe. Ipanalangin mo kami, o maluwalhating San Jose, nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristong aming Panginoon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagkakatawang tao ng iyong anak na si Jesucristo kay Mariang Birheng Mahal para sa kaloob mong kaligtasan sa tanan, minarapat mong mapakasal si San Jose na matuwid mong lingkod upang sa kanila ay may magsanggalang at magtaguyod ng buong sikhay. Alang-alang sa pagkauliran ni San Jose bilang isang maaasahang ama na sa iyong anak ay buong giting na luminghap, ipagkaloob mo sa amin bilang iyong simbahang naglalakbay dito sa lupa na sa panahon ng mga panganib, kami ay kanyang laging ipagsanggalang at kalingain. Tulungan nawa niya kami na maging matapat at matuwid sa iyong paningin hanggang masapit namin ang ipinangakong kaluwalhatian sa piling mo sa langit na nais mong aming makamit. Sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesucristo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama
Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa.